Greetings mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito, kayo ay nasa mabuting kalagayan. O bago tayo magpatuloy sa mga baguhan pa lang po, ito pong muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong Legal Aid Public Service Program ng inyong lingkod in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Paalala lang po, ang ating pong napag-usapan sa mga videos natin ay wag po niyong maituturing na isang legal opinion bagkos consider our discussion for academic and information purposes only. If you have compelling legal issues, always consult your lawyer in the community. Alright, let's now proceed. Okay. Bago tayo magpatuloy, shout out muna sa mga kaibigan, kamag-anak, at mga kababayan natin, sama kayo naroon. At sana, harinawa, everything is well sa inyong lahat, nasa mabuti kayong kalagayan. Bago tayo magpatuloy, ang ating pong karagdagang kaalaman sa episode nito, bukod pa doon sa ating mapag-usapan, ay ang salitang ad cautelam. Ano ba yung ad cautelam na yan? Ang ibig sabihin po niyan ay caution po, pag-iingat. Yun po, in a nutshell, ang ibig sabihin niyan. Kaya kung kayo may narinig o may nababasa, ad cautelam, ibig sabihin niyan, pinag-iingat or caution, dahil maaaring ang nasabi o naisulat noon ay merong isang babala na ito ay for the sake of baka sakali lang, ito dapat na inyong gawin. So yun po ang buod ng kahulugan ng ad cautelam. Okay, all right. Okay. So ang ating pong napag-usapan ngayon ay yung sulat sa atin ng ating viewers na itago natin siya sa pangalang si Telbog Gayong. Ayun, yun po ang kanyang pangalan. Sabi niya sa atin, pwede ba daw na bibili siya ng lupa? Okay? Na ang pipirma ay yung seller lang at hindi na siya pipirma bilang buyer. Okay? Valid daw ba ito? As a rule po, ang tawag po nito ay unilateral sale. Ay valid naman po ang unilateral sale. Valid po yan. Okay? Pag sinabi nating valid, ito po ay enforceable, At ito ay maituring pa rin na valid, Ang tanong ngayon basta for as long as notarized po yung inyong dokumento, then maging considered po ito as public instrument. Dahil alam naman natin, sa ating batas na para ang isang dokumento ay ma-register, at kilalanin, sa mga ahensya ng pamahalaan na may kinalaman sa pagbilihan o paglipat ng ari-arian, ay kailangan ito ay notaryado at ito ay isang naging public instrument. So ang dokumento po, pag ito ay na-notarize, ay public instrument po yan. At sabi ng batas natin ay ang dokumento na maaari lang i-rehistro ay yung public instrument. Ngayon may katanungan kasi may mga nagtatanong din sa atin na bakit daw yung ibang Register of Deeds ay ayaw tanggapin, yung tinatawag nilang unilateral sale. Kasi bakit unilateral? Kasi isa lang po ang may pirma, yung seller lang po. Okay? Bakit daw hindi tinatanggap? Alam po ninyo, may mga valid na rason kung bakit hindi ito tinatanggap. During po na years ago, ay wala naman pong issue dito For as long as public instrument yan, nire-register naman yan, at pinoprocess ng ating Register of Deeds. Kaya lang, nung lately, itong mga for the past couple of years, ay nagkakaroon po ng mga naagam-agam, dito sa unilateral sales, yung ibang mga Register of Deeds. In fact, perhaps this could be now a policy of the Land Registration Authority. Okay? Kasi po, ang risk po kasi niyan, pag unilateral sale, ang ibig sabihin niyan ay hindi alam kung yung bang buyer ay totoong tao ba yan. Okay? Kasi may mga situation po na para lang itago, o magkaroon ng fraudulent practices, kunwari binenta niya yung lupa niya doon sa tao na yun, na hindi naman, yung buyer naman ay it turn out to be fictitious. Pag sinabing fictitious, hindi naman pala totoo. Gusto lang niyang itago yung kanyang, ang kanyang nabiling property for whatever reason. Okay?
So, that could be to ensure to prevent fraud, okay? Yun po ang isa sa mga kadahilanan na ating nakikita. Take note po, yung ating pong mga register of deeds ay mga lawyers po yan. So, alam po nila ang kanilang ginagawa and they enjoy the presumption of regularity in the performance of their duties, okay? Now, another dahilan kung bakit ito minsan ayaw i-process for registration, pag isa lang ang may pirma, is because perhaps yung inyong deed of sale, na kung tawagin ay unilateral sale, ay may terms and condition doon na kailangan pirmado ng both parties. Kung isa lang naman ang pumipirma, now, it could be an issue of, teka muna, isa lang pumirma, therefore, maaring hindi pumapayag yung ibang parties. In short, sa kontrata po kasi, kailangan both parties must have the meetings of the minds, in short, na perfect na yung contract nila. But in this particular case, kung halimbawa, may terms and conditions sa bilihan nila, no? So, it could be said na pumapayag yung other party kung wala naman siyang pirma. Kaya to be safe, no, pagdating lalo na sa bilihan ng lupa, okay? Or bilihan ng malaking bagay o personal property na malaki po ang halaga, no? It's better na parehong buyer o seller ang dapat ay pumirma, okay? So, another reason is perhaps pag yung pag-assessment ng register of deeds, medyo may problema po ang contents ng inyong deed of sale, ay maaaring hindi po ito i-process. Halimbawa, yung property is a conjugal property or is an absolute community property. Isa lang po ang pumirma. Kasi dapat po pag conjugal, no, or absolute community property ay dapat, no, sa ilalim ng ating family code, no, which took effect on August 3, 1988, any disposition or sale of a conjugal or absolute community property without the consent or marital consent of the spouse is not valid or null and void. So, yun po ang ating tatandaan kung bakit there are instances na hindi po tinatanggap for processing ang unilateral sale o ang bilihan ng lupa, okay, ng register of deeds, no, kung ang may pirma dito ay yung seller lamang. Okay? Yan po ang ating tatandaan, no? So, tulad ng ating sinasabi, lamang ka na pag may alam ka sa batas. Okay? So, paki-share lang po, no? Paki-share and like lang po ang itong ating mga video upang sa ganun po ay magkaroon po ng oportunidad yung inyong kaibigan, kamag-anak, no? Kakilala lang ninyo na ma-share nila ang ating napag-usapan, no, sa ating mga episode. At sila din po ay magkaroon ng legal na kaalaman tungkol sa mga iba't ibang issue tungkol may kinalaman sa hindi lang sa lupa, anumang issue na may legal na implications. Okay? Yan po ang ating tatandaan. By the way po, no, please i-click po ninyo yung notification bell para sa ganun, meron po kayong notification, no, na matatanggap every time na mayroon po tayong update o bagong video, no? So, at don't forget to click yung share, no, and like button upang sa ganun po ay magiging inspired na po tayo na to continue our program. Okay? So hanggang dito na lamang at sanawa kayo ay nasa mabuting kalagayan, no? So hanggang until dito muna tayo and see you in the next video or in the next live streaming. Bye-bye!